Bida, meron pong habilin po, ito kong si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, sa kanya pong ina, mga bida, na si Senator Loren Ligardan po. Ano po itong kanyang habilin po? Ipinagbilin po niya, mga bida, na kung sakali man po meron pong mangyari ho sa kanya, okay, dahil ho sa kanya hong ginawa na inilabas po niya yung inisyal na listahan po ng mga kongresista na sangkot ho sa di umano'y insertions sa budget ng 2025 po, mga kabida. Posibleng meron pong nagalit na mga mababatas dahil sa kanyang ginawa. Okay? Now, nasisense na siguro niya, mga kabida, na baka meron pong binabalak itong kanyang mga detractors, yung mga nasangkot ho sa insertions laban ho sa kanya, mga kabida. Okay? O sakali man po, okay, ipinagbilin po sa kanyang ina na ilabas ang lahat ng mga files po, na binigay sa kanya, mga kabida, ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, okay? Eto, babasahin ko lang po itong article ng The Manila Times, mga kabida. Sabi po dito, Leviste tells Ma'am Senator Ligarda, release all Cabral files if something happens to me. Ayan. Nakakalungkot po itong balita na ito, Batangas 1st District Representative Leandro Leviste told his mother, Senator Loren Ligarda, to release all files of the late Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral if ever anything would happen to him. His warning comes after Leviste shared on Facebook the list of insertions all House lawmakers receive in the 2025 General Appropriations Act that he said came from Cabral's computer. Cabral tests positive for antidepressant. Pinaalala ko sa aking ina ng aking bilin sa iba't ibang mga tao. Kung may mangyari sa akin, isapubliko ang lahat ng files na iniwan ko at tapusin ang ating sinimulang pagbabahagi ng impormasyon. I reminded my mother what I told to other people. If something happens to me, publicize all the files that I left and continue the sharing of information, Leviste said in his Facebook page on Wednesday night. Leviste posted a list where he highlighted the allocations per lawmaker of DPWH projects amounting to 1.41 trillion pesos in the 2025 budget. He stressed that under the 2025 National Expenditure Program, or NEP, the DPWH budget was at 401.816 billion pesos. But there were additional allocable funds per lawmaker amounting to 356.180 billion pesos and 732.619 billion pesos of outside allocable funds or projects that were not initiated by the district lawmaker himself. Ibig sabihin po, maliban po doon sa NEP, okay, na budget po, mga kabida, meron pong 1.41 trillion pesos po, na insertions, mga kabida. Ito po ay kinabibilangan po ng bawat kongresista po, mga kabida. Mantakin nyo, 1.41 trillion pesos po ang na-discovery po dun ho sa files po ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, mga kabida. Ang mga budget na ito ay ginagamit ng DPWH para sa mga proyekto at hindi po para sa proponent. These budgets were used by the DPWH for projects and not for the proponents themselves. So, yun po, mga kabida, So, nasisense na po ni Congressman Leviste, na baka may mangyari ho sa kanya, mga kabida, dahil may posibilidad po, mga kabida, na mayroon pong nagalit ho dito sa kanya hong ginawa, Kasi, imposible ho na wala hong nagalit ho dito, mga kabida. Meron talagang nagalit ho dito dahil in-expose po niya yung mga insertions, allocations ng bawat kongresista, Initial pa lang ito, mga kabida,
Hindi pa po ito kabuuan doon ho sa mga mambabatas na nakatanggap po ng allocations sa pamamagitan ho ng insertion doon ho sa 2025 national budget. Ano? Hindi pa po kasali yung 2023, 2024. Meron ho sa listahan daw, mga kabida, ano? Ni Undersecretary Catalina Cabral, ano po, mga kabida. So, since meron na pong hint, okay, may kutob, ito kung si Congressman Leviste, na baka yari-yariin po siya, mga kabida, ano? Ipinagbili na po niya sa kanyang ina, ano? Siguro, yung files na sa kanyang ina na po, ano? Mga kabida. Na kung sakali man po, meron pong mangyari sa kanya, kailangan hong ilabas ang lahat ng nakapaloob po sa files po ni Cabral, ano, mga kabida. Mantakin nyo, ang laki ho sa insertions, okay, na na-discovery ho ni Congressman Leviste po, mga kabida, doon ho sa files po ni Cabral, okay. Umabot po ng 1.41 trillion pesos po, ano, mantakin nyo, ang laki. Eto, babasahin ko lang po. Yung malinaw, okay? Eto po, Leviste posted a list where he highlighted the allocations per lawmaker of DPWH projects amounting to 1.41 trillion pesos. This is in separation doon ho sa actual, mga kabida, na budget na nakapaloob po sa National Expenditure Program, ano, ng DPWH na nasa 441.816 billion pesos. Okay? But there were additional allocable funds per lawmaker amounting to 356.181 billion pesos and 732.619 billion pesos of outside allocable funds on projects that were initiated by the district lawmaker himself. So, ang laki po. Okay, ang laki, mga kabida, ano? So, may manggagalit talaga, ano, mga kabida, dito sa ginawa po ni Congressman Leviste, ano po, no? Okay? Para sa akin po, nararapat po ito, Kailangan po itong ibunyag, mga kabida. Bakit? Pera po ng taong bayan to, Okay? Ang pagkakaalam na po natin, ang budget na inallocate po ng mga mababatas po natin, kung ano lang po ang nakapaloob po, mga kabida, dun po sa NEP. Okay? Kung meron man pong mga revision, mga kabida, most likely, baka konti lang po, Most likely, billions of pesos. Ito, 1 trillion, Mantakin nyo. 1 trillion. Okay? At hindi pa po nasisiguro po, mga kabida, na ito pong mga budget ng mga kongresista, napupunta ba talaga ito sa mga proyekto? Okay? Diba? May mga revelations na po in the past, during sa mga pagdinig po. Like for example, ito hong issue po ng corruption sa flood control, ano? May mga na-discovery po na may mga projects na ghost na wala talaga. Wala kang makikita po, ano, mga kabida. Okay, ghost nga Diba? Minsan, hindi lang minsan, karamihan ho. Okay? Kung pagbabatayan po natin yung testimonya po ni Engineer Bryce Hernandez doon po sa Bulacan, karamihan daw sa mga proyekto po nila doon, substandard. Mga kabida, ano? So, mantakin nyo. So, doble yung panluloko po. Okay? Maliban po sa pagbigay ho ng budget, mga kabida, hindi pa po honestly na in-implement yung project doon, ano? Kasi po, either ghost, wala akong proyekto talaga pero tinanggap yung budget, or may proyekto pero substandard po, mga kabida, no? Okay? Hindi ho umabot dun ho sa saktong specification ho sa bawat proyekto po, mga kabida, no? Diba? So, saan nyo napunta yung pera? Kung hindi ho napunta dun sa mga projects, saan nyo napunta? Dun mismo sa mga bulsa. Okay? Sa mga may pakana po, mga kabida, para lang po lukuhin po ang taong bayan, ano po, mga kabida, no? So, hindi lang po ito masimpleng pagbubunyag, ano, mga kabida. Napakalaking pananagutan po ito, ano? Ito hong
sangkot dito ho sa insertions at kailangan nung imbestigahan ito mga kabida kung talagang itong mga insertions na nakapaloob po mga kabida sa 2025 national budget talagang napunta ba talaga dito sa mga projects na ito. Okay? Kasi allocations for projects daw So, titingnan natin, okay, kailangan nung imbestigahan kung napunta ba ito sa tamang paglaanan po ng budget. Okay? Like projects mga kabida. Okay? Lilinawin ko lang po, yung insertions ay hindi ho bawal. Okay? Mga kabida. Pwede ho yan. Okay? Hindi po illegal. Pero, magiging illegal lang po yan. Magiging bawal lang po yan, mga kabida, kapag yung budget na nakapaloob ho doon sa insertions ay hindi po napunta doon po sa pinaglaanan po ng budget. Okay? O proyekto, mga kabida. Alright? Kung ang pera na yan, instead na doon ho sa project, biglang lumiko doon ho sa bulsa po mga kabida ng bawat mambabatas. Okay? Yun yung mali doon. Okay? Ito, yung binunyag po ni Levista, sa totoo lang po, wala naman po talagang maliho dito, Insertion is part of the budget. Hindi ho siya bawal, mga kabida. Pero, gaya na sinabi ko po, magiging bawal lang po yan, magiging illegal lang po yan kung dinadivert yung budget na yan. Kung ano man po yung pinaglaanan po niyan, mga kabida, tapos dinivert po sa iba, dun po ang bawal. Alright? So, malinaw po, mga kabida, yung sinabi po ni Congressman De Vista, talagang may magagalit talaga dun sa kanyang ginawa. Lalong-lalo na po, kung may lalabas po, mga kabida, itong nilalaman po ng files po ni Cabral. Okay? Ito, initial lang po itong inilabas po ni Leviste, mga kabida. Hindi pa po kasali yung 2023, 2024 national budgets, Kasi ang pagkakaalam po natin, doon pa lang sa 2024, problemado na itong budget na ito, mga kabida. In fact, sabi ho ni Supreme Court Associate Justice Marvic Leonin, na yung 2024 national budget po mga kabida, General Appropriations Act, could have been declared as unconstitutional, mga kabida. So kung unconstitutional po yung 2024 national budget, so posibleng may naganap po na milagro doon ho sa budget na yon. See? So yan lang po mga kabida, medyo nababahala lang po ako dito ho sa sinabi po ni Congressman Leviste, na baka targetin ito ng mga kalaban po mga kabida, yung mga tao, personalidad na galit ho sa kanya kong ginawa na inilabas po niya, initial na listahan po ng insertions sa national budget. Kung talagang wala kang ginawa, kung ikaw mismo kongresista ka, tapos wala kang masamang ginawa doon sa budget, napunta lahat doon sa proyekto na inilaan po, mga kabida, wala kang ikakatakot. Hindi ka dapat magalit. Okay? Magalit ka lang po pag ang budget na yon na nakuha mo, in-insert mo, napunta sa ibang bagay po. Hindi po doon sa project. Doon ka dapat magagalit. Kasi nabubuking ka Diba? Mga kabida. Pero kung napunta doon sa tamang pinaglaanan po ng budget sa proyekto, malinis ang konsensya mo, mga kabida. Hindi ka dapat magalit, okay? Hindi ka dapat mangamba, hindi ka dapat mag-alala, okay? Dahil nasa tama po yung budget na in-insert mo, okay? Para ho sa proyektong gusto mong gawin, okay? Sa inyong distrito, mga kabida, po. Alright? So, titingnan po natin to, mga kabida. Pero para sa akin po, para ho kay Congressman Reviste, dapat mag-ingat ho. Okay? Kung ilan man po yung mga bodyguard ho niya, mga kabida, nang hindi pa po pumutok itong isong ito, dapat dublihin o triplihin na po niya, mga kabida, para ho sa kanyang kapakanan po, para sa kanyang kaligtasan po, mga kabida. Hindi po natin afford, na mawala itong si Leviste. Kasi bihira lang po ngayon, mga kabida, na mambabatas na ganito po ka-patriotic,
okay, na may pagmamahal po sa bansa at may pagmamahal po sa sambayan ng Pilipino, ano po, mga kabida, ano? So, pagdasal po natin to. Ito hong si Leviste po, mga kabida, na sana wala hong mangyari po sa kanya, ano? At kanya hong itutuloy. Ito hong kanyang advokasya po, ano? Naibulgar po, ano, sa publiko, mga kabida, kung ano man po yung hindi ho kaya-aya na gawain po ng ilang mga mababatas po natin. Ano po? Para ho sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito, mga kabida, please